Breaking news mga kamarites. Ayon sa pinakahuling balita ngayon, nagbigay ang Israel ng babala sa silangang bahagi ng Tehran, kasama na ang distrito kung saan naroroon ang mga government ministries, embassies at state-run media na maglipat na ang tao dahil sa nakatakdang airstrike laban sa military at nuclear facilities. Ayon sa Associated Press, umabot sa 330,000 residente ang tinamaan ng alert sa unang pagkakataon mula ng sumiklab ang open warfare at tinamaan rin ang Iranian state TV sa mismong live broadcast dahil sa Israeli missile strike. Hindi lang ito basta chika, isang coordinated multi-wave attack na pinagtuunan ang mga nuclear site, missile launchers, IRGC command centers at oil infrastructure na nagre-resulta sa hindi bababa sa 24 na nasawi sa Iran at humigit kumulang 24 na nasawi sa Israel kasama ang daan-daan na mga sugatan. At hindi lang yan. Kahapon, habang nasa G7 summit sa Kananaskis, Canada ang mga world leaders, biglang umalis si President Donald Trump. Nang maaga, inaabot ng US delegation na labis na matindi ang tensyon sa Middle East at kailangan niya nang bumalik sa Washington. Sinundan pa nito ang isang matinding babala sa Tehran sa Truth Social. Everyone should immediately evacuate Tehran. Iran cannot have a nuclear weapon, kasabay ng kanyang pagsuporta sa America First diplomatic stance. Iniwan niya ang summit nang hindi tumira sa joint G7 statement at iniwan ang trade, Ukraine at iba pang agenda dahil umano ang kaligtasan ng mundo ay nasa panganib sa kasalukuyang sitwasyon. Ang abrupt exit niya ay nag-iwan ng mga allies na nagtataka at nagpatunay na hindi biro ang usapin akot sa Israel-Iran conflict. Mga mare, napakalalim ng nangyayari. Hindi lang simpleng tensyon. Ito na ng pinakamatindi at pinakakritikal na opensang air campaign ni Israel laban sa Iran. Operation Rising Lion or na may directly military nuclear target sa Tehran mismo at may kasunod na missile barrage mula sa Iran, sabay-sabay na evacuations, pananalasa sa sibilyan at diplomatic drama sa G7 summit. Kasama pa rito ang pagtatayo ng emergency crisis rooms sa US White House at pagbibigay ng evacuation advisory ng iba't ibang gobyerno para sa kanilang national sa region. Mga kamarites, iyan ang totoong nangyayari ngayon. Isang malawakang, mapanganib, multi-front military conflict na sumasabog sa gitnang silangan, sabayan pa ang usaping nuclear proliferation, global diplomatic shockwaves gaya ng exit ni Trump sa G7, at malaking umano'y humanitarian crisis sa Tehran. Kaya dapat tayong lahat ay laging nakaalerto, magstay. Tune tayo sa susunod na balita dahil hindi pa ito magtatapos dito at posibleng magbukas ng panibagong yugto ng conflict na makakaapekto sa buong mundo.